May tubig. Ay, tubig. Ano mura magmakupa ako luro. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Good morning mga kabisda! Kumusta po kayong lahat? Welcome back sa ating channel. This morning, today is Lunes, papasok si Elisa sa school. Nakagat po siya, nakagat po kami Sabado ng hapon. So, almost lagpas na 24 hours. Bibigyan ko po kayo ng update sa aming mga kagat ng mga bees. Hindi siya yung bee na guys, ang tawag sa Bisaya is lapinig. Hindi ko alam ano yan sa Tagalog. Ito po kay LA ngayon. Maga. Tumudo na yung pamamaga pero normal lang siya. Wala po siyang lagnat, kumakain, naglalaro. Okay siya mga kabisdak. Yung may pamamaga lang. Pati rin po sa akin na maga siya pero ngayon hindi na masyado. Kahapon magang-maga kasi siguro ako matanda na. Pinakamalaki ito na kagat. Kay LA kasi, marami siya guys. Ano pa yan siya? May tulala moments pa yan siya. Ito hindi masyado Ito pinakamalaki sa kanya. Ito, tsaka ito. Medyo makati siya. Nilagyan ko na po yan ng cream. 'Di ba? Magang-maga Kumpara doon Buti na lang okay lang siya mga kabisdak. Ashush. Nagbihis na po yan. Ngayon is mag-aalmusal and then papasok sa school. Chine-check ko po siya kung meron bang lagnat. Wala naman mga kabistak. Luckily at thank you Lord, wala po siyang allergy sa kagat ng putakte. Salamat po sa nag-comment, putakte or or wasp, hornet. Thank you so much sa inyong mga comment mga kabistak. At pag-aalala para sa ating little insoy. Okay na po siya, okay lang po kami. Salamat at walang masamang nangyari mga kabistak. Kung babalik man kami doon is magdadala na ako ng pang-spray or dapat hindi na kami magpapahapon dahil hindi namin nakita yung bahay ng putakte mga kabista kaya po nasagi sa bag ni LE kasi hindi namin nakita ang dalawa. 이쁘지? Lily! Ang ganda! 이뻐요. 뜯어지마. Today din po ay day off na mga boys. Pinili namin na today yung kanilang day off para diretso na punta sa immigration, diba? 2 months ago is fail. Palpak po ang aming lakad sa immigration kasi may mga documents na hindi namin dala. Last Friday, isa yun sa mga ginawa ni DE sa bayan. Kinuha yung mga documents na ating 3 alas doon sa Agriculture's Office sa bayan. Today po, Lunes, pupunta tayo sa Chuncheon City. And samahan niyo po kami sa aming mga ganap ngayong araw. After ko pong ihatid si LE, after umalis ang kanyang bus, mag-prepare na kami at 9 o'clock pupunta na po tayo sa Chuncheon. But I don't know kung matutuloy 9 o'clock kasi itong sa Isalde. Nag-inuman sila kagabi, silang tatlo, ng makuli rice wine. Yung iniinom ba ni DE? Sus, kaninang mga 4 o'clock, nagising ako kasi ang lakas ng suka-suka niya, nagsumusuka po siya. And then, ngayon naman, 8 na ngayon guys, 8:20. Nagsusuka na naman siya guys. Ang dalawa, si Dudong at si Lungkoy, okay lang. Si Saldi, natamaan si Saldi. Ting tiring tiring titing ting tiring tiring titing ting tiring tiring titing ting 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 tiring titing ting ding tiring ding ding ding
Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Shush, 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 shush. Ayan ang resulta sa nalasing kagabi. Actually, silang tatlo man ang nalasing, pero itong si Saldi ang natamaan talaga. Gawa daw ng electric fan kasi natulog siya kagabi na may electric fan. Yun daw yung rason kung bakit siya nagsusuka. Ewan ko na lang. 2 oras po ang biyahe from aming bahay galing sa aming barangay papunta po sa Chuncheon City, na kapital po ng Gangwon Province. Nandito po ang immigration office sa Gangwon City. So, ano kami, mga 9:30 kami nag-start, mga 10:45, mabilis kasing magpatakbo itong si DE. At ito yung nami-miss ko, hindi naman sa parang nami-miss ko konti yung ganitong daloy ng traffic ko, mga kabisdak ba. Yung hindi naman masyadong congested, pero yung mga maraming traffic lights, maraming signal, maraming mga speed limit, yung mga ganito, marami kang nakikita, malapad na highway. Opo, ito yung nami-miss ko sa pagtira sa city. Pero nung nasa city pa kami nakatira, ay panay naman ang reklamo namin sa sa traffic. Hindi mo talaga maintindihan. So, nandito na tayo sa Chuncheon Immigration Office. Hindi po ako makapag-vlog sa loob dahil bawal. So, ikikwento ko na lang sa inyo mamaya kung ano ang nangyari sa loob. 이건 18번입니다. Ting, ting, ting. 핸드 사이드 옴인데 잘했어. 잘했어. 아유, 고생했어. 아유, 고생했어. Wala naman pong problema dahil dala namin lahat ng aming mga requirements, mga documents, lahat ng mga papeles namin ay nakahanda na, unlike last time, no? So, wala naman siyang masyadong problema. Nag-wrap lang itong si DE dahil ikukwento ko sa inyo yung talaga nakaharap ako sa camera ba. So, 11:55 natapos kami sa immigration at kami po ay magla-lunch dito sa isang buffet na ang niya is Ashley Queen's Gourmet Buffet. Dito din po yan sa Chuncheon. 좋다. I think familiar po sa inyo ito. Kung napanood nyo yung vlog namin last December with LE, di ba dito sa Monster Park po, naglaro si LE, isa po yung Kids Cafe. Sa tapat po ng Monster Park, ito po yung gourmet buffet restaurant na Ashley Queen. So first time namin dito, gusto ko sana sa Kuku, pero mas malapit kasi itong Ashley Queens. So dito na kami mga kabisdak. Okay na, Sal. Basig na, na rin luto. Dami. 사람이 안다. 사람이요. 알고. 35,000 Korean won per head po ang rate nila, unlimited food and drinks. Pero yung beer is mag-a-add ka additional 4,500 Korean won kung gusto mo nang uminom ng kanilang unlimited beer. 4,500 Korean won per head. Si DE lang at si Lungkoy ang nag-beer. Itong si Dudong ayaw mag-beer, so magkakapi po kami, and si Saldi lalong hindi mag-beer kasi may hangover pa. Pwede nga. Okay na, sige. Yep, okay.
Mga oras lagi. Wamaga. Huwat pa ko na huwat sa. May tubig. Ay, ito. Masarap po ang kanilang foods dito mga kabisdak. Satisfied po kaming lahat, lalong-lalo na ang ating mga boys. Ito si Saldi kasi may hangover, hindi yan masyadong kumain. Si Dudong inaantok na dahil sobrang busog. Ako dito mga kabisdak, pati si DE. Sobrang gusto niya po dito. Mas gusto niya ang Ashley Queens kaysa sa Kuko. Pero ako mas gusto ko yung Kuko kasi mas marami po silang food choices. Dito marami naman pero mas gusto ko sa Kuko. Ayan, yung Kuko lang is medyo mahal po siya kaysa sa Ashley Queens. And shout out pala po kay Ma'am Ana Palmon. Belated happy birthday last June 21 to Miss Lindsay Lee Saraga. And shout out to Sir Christopher Saraga in Lipa, Batangas. Maraming salamat po sa inyong lahat sa laging panonood mga kabisdak. So dito, ito yung kanilang sushi bar. Ayan. Tinry ko po yung sushi na yung wrap niya is gim. Ay, hindi siya masarap guys. May ano siya, fishy smell. Tapos, gusto ko yung kanilang kalabasa. Ito naman na section is Korean food po ito mga kabistak. May tofu dyan. May memil, guksu, may soft tofu, may mga kimchi. Ayan, may rice din po dito. At dito naman is Japanese something. And then dito naman is a dessert. Ang paborito ni Saldi, ang dessert zone. Ayan, nabusog kami talaga guys. As in, parang mubuto na. Parang sasabog na yung butones ng aking pants. Ang kanilang cheesecake ay 10 out of 10. Ang pinakamasarap na cheesecake na natikman ko sa aking buhay ay dito po sa Ashley Queens. Opo, ewan ko ba, sarap na sarap ako sa kanilang cheesecake. Walking muna saglit para naman matunaw yung ating kinain kanina mga kabisdak, mas mabilis matunaw. So, pumunta kami dito sa Soyang Skywalk. Malapit lang din po ito sa Ashley Queens. Naaalala ko si Alex, yung Asperger family na bisita natin last March 2025. Shout out Madam Casey Asperger, kay Kevin Asperger at kay Sir Alex Asperger dyan sa may Switzerland. Maraming salamat sa inyong panonood. Alam kong nanonood yan si Madam. Ingat lahat. Mag-ingat kayo dyan, Casey. Madam Casey. Pupunta kami dito kasi at naalala ko sila kasi may mga lugar na nadaanan kami dito sa Chunchon na pinuntahan po namin. Sila po ang una kong subscriber, friend ko na bumisita sa amin dito sa probinsya. Kasunod po nila ay sina Ate Rose and Kuya Mark. And then, sinundan nila last May, Ate Chari, Lisa, and Ate Cora. Diba? Salamat mga kabisdak. So, ito siya. May nakita po kaming mga coins. May 5, may piso. Yung coins natin dyan sa Pinas, meaning may mga bisita po tayong taga Pinas, mga kapwa natin Pinoy, Pinays, mga kababayan na bumisita sa Chunchon. Naghulog po sila ng mga coins dito, remembrance po sa kanilang pagbisita. Bago po tayo uuwi sa bahay, ay drop muna ang mga 3 alas para mag-grocery ng food dito sa J-Mart. Yes, nasa bayan ng Yanggu na po tayo mga kabistak sa aming bayan. May saging daw na tinapay, sabi ni Salde. So, every week po yan sila nag-grocery ng kanilang pagkain. Sila lang din po ang nagluluto. May ref, kusina, may gas stove po yan sila sa bahay. Habang nasa grocery po sila, si DE naman ay nasa kabila, nag-grocery din si DE at may natanggap siyang tawag. Tumawag po yung kabarangay namin na may watermelon farm. 3 eco houses niya, kailangan ng lagyan ng trapal, yung maitim na trapal kasi nga summer na, mainit na. So kinausap ni DE itong ating 3 alas kung okay lang sa kanila mag-extra, mag-part-time ng 1 oras, 1 hour or less para lang ilagay po, i-install po yung trapal. At nagpapasalamat kami kasi nag-oo talaga ito sila guys sa mga request ng mga kabarangay namin. Of course, may bayad po yan. Dumating kami sa bahay around 3 p.m. Tapos itong kami daw ang bahala. Sila yung bahala kung kailan sila pupunta dito sa Eco House para ilagay yung maitim na trapal yan o yung nasa Eco House sa bubong. So sabi nila, 6 p.m. sila mag-start. So, nakapahinga sila ng 2 hours mga kabistak. At pagdating po namin ay may mga maliliit na blueberries. Ito po ang tunay na blueberries.
blueberry. Yung hinarvest kasi ni Saldi nung nakaraang vlog mga kabisdak is malalaki yun at hindi masyadong matamis. Kapag ganito pala na variety ng blueberry, yung maliliit, ay mas matamis pala at mas masarap. Di man ni katong naidagko na. Lahi si Zang klase. Gadong. Kailan para mo duo. Nahumok na. Muku ana dong, mupuwa na basta when it's ripe, it becomes ripe. 아니 메론 already life though there. Ah, kore? 메론 저. Ah, 저기 다. 저거. 저 따먹어도 돼요? Two people. Two people one set 해가지고 Ah. 이렇게. Pares, partner. You answer the partner. 아유. 천천히. Hina ra dong. Dungan. Hinay. Ito po ang ginawa namin mga kabisdak. Ito po ang ginagawa ng Team Bisdak after sa Chunchon Immigration. Nagpahinga ng 2 hours. Oh, ang sweet nila. Oh, sana oh. Tiriding, ding, tiriding, ding, 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 tiriding. Oh, tungod dong, long. Gaun na mo ka ko eh. Malalaki na yung melon nila guys. Oh. Ayan. Ito na reject na yan kasi hindi po siya bilog. Oblong siya guys. Kapag oblong po ang watermelon, reject na siya. Gusto nila yung bilog. Hindi man perfect na bilog, basta bilugan. Ayan, nakasombrero na po yan para sa init, protektahan sila sa init. At pangalawang protection, main protection po itong mat na itim. Na nirinurolyo na po nila. Dudong, lungkoy, saldian, DE. Yan po ay mga reject. Tinatanggal kasi nila mga kabisdak. Sa isang puno ng watermelon, need lang nila ng isa. Kapag may 3 bunga or 4 or 2, tinatanggal. Isa lang talaga po ang kanilang ginabilin. Dito si Saldi and DE ang magpartner. 말라라 그래. 어디. Nangit-ngit na. 자, 가. Gamit po itong guys, ginaputol-putol na tire wire na medyo makapal. Lalagyan nila ng ganyan para di siya ipalid sa hangin. Tapos ginalagyan ng allowance para easy lang sa pagtanggal.
na di nila gina-full. Be. Ako naman yung tagahawak. Assistant. Uy, gure. 맛있어? 왜 그래? ikaw ra. Very hot. Very hot watermelon. Makalapalabi ng tingog sal. Basta rang hinuga na. Tanawan ninyo na kinutkutan. 네, 가네. Two ripe melon worm. bakul. Iso dari silupin da. Lami. Ano mura magmakupa ako luro. Be. Lutong nga tanon. Adyo ang mga lutong kay may wood. Hotdog eh. Pina-harvest na po ng may-ari itong kanilang cherry plums kasi hindi daw sila kumakain, nasasayang lang daw, nalalaglag lang kasi overripe na. So, hinarvest na namin mga kabisdak at itong si Saldi, ayaw niyang i-let go itong sweater. Bigay po yan ng antilulit namin, remembrance po niya kaya hindi daw niya yan itatapon. Yan po yung huling bigay na sweater ni Auntie Lulit sa kanya bago po pumanaw si Aunt Lulit. Kaya sinusuot niya talaga. Ewan ko kung kailan siya mag-stop suotin yan. May butas na sa kanyang kilikili. Ay, naku, Saldi. So, masarap po itong plum nila mga kabisdak at season po ngayon kasi nga summer. Tuwing summer, season na mga nectarine, mga plums, mga peach. Kung sa Pilipinas, season ngayon ng mga mangga, avocado, 'di ba? Oh, dito naman is ito, watermelon, plums, peach. Mas marami pong prutas tuwing summer. At dito din po sa Korea, tuwing summer season hanggang 8 p.m., 8 ng gabi, maliwanag pa po sa labas. Matagal po, mas mahaba ang daytime dito tuwing summer season. Baliktad naman tuwing winter, maikli ang daytime, meaning mas mabilis dumilim tuwing winter. Pero si summer season man tayo ngayon, kaya maliwanag pa po sa labas. Ito ang kabisdak, tatlong supot po. Yan is kasama po yan dito sa ating tatlong supot. Tulad natin ng malalim na basket. Yan. Ang ganda ng kulay, guys, oh. Wow! Ganda ng kulay. Hugasan natin. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa immigration. Yung bakit nag-wrap. Hindi lang ako pwedeng mag-vlog doon. Bawal po ang camera sa loob ng immigration office. Ang nangyari, una is, itong si DE. Nagtatanong siya sa assistant, mga foreign yung assistant, pero Korean citizen na sila. Yung isang itsura niya ay parang Pinay. Yung isa naman is parang dalawa sila, parang Indian yung isa, guys. Mga babae, mga ajumana. So, nagtatanong si D, nagpapa-assist si D sa kanila kung ano yung steps na gagawin. Kasi kahit na pabalik-balik na kami doon, may nagbabago, hindi na namin na tatandaan kung ano yung gagawin next, yung mga steps ba. So, nagtanong siya doon. Yung response ng assistant is
parang matamlay lang siya, hindi siya eager na tumulong kay DE. At ito namang si DE ay masyadong OA at papansin. Nagtanong si DE sa assistant, sabi niya, anong gagawin ko after ko mag-fill up, anong gagawin? Ang sabi ng assistant, pumunta ka doon sa may kiosk, tingnan mo doon, kasi meron na nakasulat doon mga steps at ano ka lang doon, input ka lang ng mga details at i-ano yung passport doon. Basta magpunta ka lang doon, malalaman mo na doon sa kiosk. Si DE, nakulangan po sa instruction, hindi niya masyadong nagigets. Gusto niya ng one-on-one talaga na magpapa-assist na parang parang ewan. Pinagalitan niya, nagalit siya doon sa assistant kasi bakit daw hindi daw sila marunong mag-assist, kulang yung instruction, hindi daw clear. Tapos, yun na, nagalit siya doon. Ay, hindi naman siya nagalit, nagreklamo lang siya. Bakit daw poor yung poor yung kanilang assistance. Yung, hindi ba sila accommodating, ganun. So, tapos na yun. Ano na ni DE, na gets na niya paano doon sa kiosk, mag-input ng mga details, magbayad ng payment kasi binabayaran din yung ARC, yung Alien Card Registration, guys. Per person, nagbabayad sila ng 35,000 Korean won, nasa mga 1,200 pesos yan. Tapos doon, di ba tatlo sila, Sally, Dodong, and Lungkoy. So, ayaw namin na mag-pick up kasi ipipick up yung ERC. Ayaw namin mag-pick up, pwede siya ipa-deliver. So, delivery. So, doon, pagbayad mo doon sa kiosk, may nakalagay doon na pick up or delivery. Kung gusto mo ng delivery, mag-additional ka ng payment, 4,000 Korean won. So, 35 plus 4 is 39,000 Korean won ang binayaran namin. So, tatlo sila, 39,000, 39,000, 39,000. After doon, bumalik siya ulit doon sa assistant. Nagtanong, ano ang gagawin ko? Binayaran ko na. So, ang sabi ng assistant, doon ka naman sa isang booth. Ilalagay mo doon yung address ng papadalhan sa ARC, address namin. Pagpunta niya sa booth, pinabayad siya ulit doon sa booth ng 4,000 for delivery. Sabi ni Lee, tapos na ako magbayad, tingnan mo, di ba, 39,000, tapos na ako magbayad. Hindi alam ng sa booth yung mini DE na tapos na siyang magbayad sa kiosk. So pumunta ulit siya sa assistant, in-explain niya na tapos na ako magbayad o bakit hiningan pa ako dun sa booth ng delivery fee. So, in-explain ulit ng assistant na kinausap niya yung booth. So, hindi na nag-singil yung booth ng delivery fee. So, na-discover ni DE na pwede lang pala isang delivery fee for the three of them kasi parehas lang naman kami ng address. So, meaning, 39,000, 35,000, 35,000. Kasi, di ba, isang address lang kami. So, isang delivery fee lang po ang aming babayaran. Ngayon, eto si DE, nagtanong siya sa assistant, so, paano yun? 39,000 yung binayaran ko sa tatlo. So, gusto ko ng refund. 8,000, di ba? 4,000, 4,000. Gusto ko ng refund kasi pwede lang palang 4,000, isang bayad lang for delivery fee sa tatlo. So, hindi ba sila makapagbigay ng refund, mga kabisdak? Nagalit na naman si DE. 2 beses pa siya doong nag-rap, mga kabisdak. As in, yung mga tao doon, lahat ng mga process ng mga papeles nila, mga immigration papers nila, nakatingin po sa amin, kay DE sa akin. Tapos hanggang sa dumating na yung point sa pangalawang rap ni DE tungkol sa hindi nila maibigay. Konti lang naman, guys. 4,000. 4,000. So, yung gusto niya makuha 8,000. Hindi naman, it's not about money. It's about the system ba? Ganon. Bakit daw hindi pwedeng magbigay ng refund? Hanggang sa yung head ng immigration office, Chunchun, is lumabas kasi ang ingay-ingay. Grabe. Ang ingay-ingay na mga kabisdak. Nagsisigawan naman. So, ayun, nag-apologize yung head ng immigration sa Chunchun office lang po. Nag-apologize kasi yung system daw nila is mali. May dapat baguhin sa system.
yung refund hindi nila maibigay. So yun, kapag ganun daw kasi ang nangyayari is kami mismo ang pupunta sa bangko, tapos kami yung maghihingi ng refund doon sa bangko. Hindi daw silang pwedeng magbigay sa immigration office dahil yung system na yun gawa ng bangko. So yun, minsan okay din naman magreklamo mga kabisda kasi para ma-improve ba yung sistema ba. Kasi may mali man sila, bakit hindi nila pwedeng maibigay yung refund, ganon. Tapos kami pa yung papupuntahin sa bangko, di ba? Ang ano lang kasi nakakahiya. Kasi hindi nahihiya pag nagre-reklamo kasi hindi naman siya magre-reklamo kung smooth yung kung reasonable yung nangyari, di ba? Anyway, ayan na. Yun po ang nangyari sa immigration office. Ito po ang ating Jado Plum. Gustong-gusto ng mga boys, guys. Kung ganito na talaga yung kulay, hinog na yan, guys. Matamis yan. Pero pag ganito, medyo maasim-asim pa. Masarap siguro ito ituslo sa asin. Yummy. Medyo maasim lang pero masarap. Update po kay LE. Oh, hindi niya na po hinubad ang kanyang ginawang sombrero sa school. Ano ba? Inuwa ba? Siya po ang nagkulay niyan, gumawa. Ito maybe yung teacher niya. Ito siya. Siya yung kulay dyan. Oh, yan oh. Hinubad lang niya po ito noong nag-shower na. At update po. Medyo makati pa rin pero yung maga is nag-shrink na ng kaunti yung maga niya. Meron siyang ganito like mine, oh. Yan, oh. Pero yung sa akin, hindi na din masyado. Bukas, mawawala na ito, I'm sure. Yan. Wow. Ang cute niya sa kanyang Vietnam. Parang sa Vietnaman ito na sombrero. Yung style nila, guys. Okay. Ay, ipunay! Annyeong! Oichi. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. Subscribe naman dyan. Ingat lahat. Julia, subscribe naman dyan.